Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkakayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Summer Session. Sa katagalan mga kabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa banlat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magalang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Iying Gimentisa. Meron siyang 32 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Enriquez. Meron siyang 23 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 15 na mga comments. Rosalinda Katubig. Meron siyang 14 na mga comments. At saka yung name po na user, meron siyang 12 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang ating po mga viewers na lagi pong nagla-like tsaka lagi rin pong nag-share sa ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge na po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Maricres, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gal Digger, Samuel Membrado, Fiz Calante, and Bia Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Liani Reed. Nagbigay sa atin ng 8 Australian dollars. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga early birds na lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Rallis Carlinga, Right Zen Sign, Asperneto, Sarah Brightman Vlog. Nandiyan po si Emmy Mapalad, Estela Rosal, Army Lagaso, Ren, Florfigo Mapak, John Kuan, Mila Valdez from Cainta Rizal. Nandiyan po kasama natin ngayong araw si Kim Zorin Soto from Laguna, and hi to Los Romero. Okay, so kumusta ang lahat? How are you today? How is our Sunday morning mga kabayan? Well, since today is a family day mga kabayan at saka nakarelax po ang lahat ng tao na nandyan na po sa bahay nila kasi kasama nila ang kanilang pamilya mga kabayan. Well, of course, ang iba rin po nandun, siguro nandun po sa dagat mga kabayan. At saka ang iba nandun po sa bukid kasi nga nag-camping mga kabayan. Okay? So anyways, doon po sa ating mga kabayan po na nag-travel kasi nga pupunta sila po, mag-relax sila, magbakasyon. So please stay safe po tayo sa road. So don't forget, be alert, lalong-lalo na kapag nag-drive tayo. So be alert always kasi meron po tayong kasama. Okay? So anyways, mga kababayan ko, ang dami po natin pag-usapan ngayong araw kasi nga marami po tayong natuklasan tungkol dito po kay BP Inday Sara mga kababayan. Yes, you heard it right. Meron kasing isang netizen na nagbulgar mga kababayan at saka mismo rin po nagtrabaho po sa area na yon na kung saan ang Office of the Vice President mga kababayan meron pong kasama na kung saan very controversial at sa ito po ay sangkot po dito sa mga kaguluhan mga kababayan. Yes, meron po mga ebidensya. Ang mismo nagsabi nito, ang nagbulgar nito ay yung mga taong nandun rin po nagtrabaho mga kababayan. And also pag-usapan rin po natin kasi nga meron pong very good news mga kababayan at saka ito first time in history sa government mga kababayan na ito pong pangyayari ito, first time po ito nangyari under sa Marcos administration mga kababayan.
Isipin niyo po, nangyari lang sa Marcos administration. So, yung iba, nagsabi nito sa nakita po sa balita mga kababayan, kasi nga ito po'y kumalat doon sa Twitter, sabi lang, edited mga kababayan, edited daw. So, buti na lang, hinanap ko po yung source mga kababayan, at saka hindi po to edited. Kasi papakita ko sa inyo yung mismong source kung sino po yung nagbalita ito mga kababayan. Ulitin ko lang po, first time in history sa gobyerno, ito po ay napaka-good news mga kababayan at saka nangyari ito sa panahon po ni PBBM. And also pag-usapan rin po natin kasi nga, alam niyo po, ito pong mga nangyari ngayon dito po sa grupo ng mga Duterte. Lalo na, pag-usapan pa rin po natin si VP Sara mga kababayan kasi nga marami na ngayong mga netizen, taong bayan na kung saan na nagising sila sa katotohanan mga kababayan at talagang nalalaman nila dito at nakita nila dito yung kaibahan po ng pamumuno po or leadership ng isang Duterte dito po sa Marcos mga kababayan. Malaking pagkakaiba, kayang iba mga kababayan, meron silang binasura. Yes, meron pong binasura. You heard it right, correct po na word, meron pong binasura mga kababayan. Pero siyempre, dito po sa mga DBS, mga anti-Marcos, mga alipores po ni Digong, magagalit talaga kapag makita po ang balita na ito mga kababayan. At siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibutan ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ngayong araw ang mga pinalangga na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po kasama natin ang mga matitino na mga DDS. Nandiyan rin po ang mga pinklawan o yung mga dilawan. Syempre, i-welcome rin po natin ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so doon po sa ating mga haters, mga critics po ni Sir Ivan at lagi pong tinitira si Sir Ivan ng below the belt mga kababayan. Of course, I always, na-miss ko sila lagi mga kababayan. I miss them already and I love you all. Hey, yan po ang famous word sa Ivan. I miss you already and I love you all. Hey, ang sarap kasi nila na asarin mga kababayan. Ang sarap talaga asarin eh. Lalo na yung laging ibinibida nila, yung nangyari po na rally doon sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. Yung panawagan natin na pagparesign po itong si VP Sara, 'di ba? Lagi lang ginagamit po halos araw-araw sa mga vlog mga kababayan na nilangaw daw. Pero kahapon mga kababayan, may nakita po tayo na rally po doon sa isang lugar sa Madrid mga kababayan. Ang nausog rally, abay nandun pala sa Madrid. Sabi pa doon ni Jay Guevara, kilala ba natin si Jay Guevara? Isang gunggong po na parang bakula mga kababayan. Kasi nga ito si Jay Guevara, mamaya titirahin natin yan kasi gunggong to eh. Nanira mga kababayan, binaliktad niya yung nangyari po doon sa IISS, sa keynote speech dialogue ni PBBM doon po sa Singapore. Binaliktad niya, pero mamaya babalikan na po natin. Kasi nga ito pong si Jay Guevara, ibinida niya, at ito pong si BMR mga kababayan kasi nga gin-cover nila yung nangyaring rally doon sa Madrid. Ito daw ay panawagan para pababain po sa pesto si PBBM. As usual, yung nausog rally mga kababayan. Tapos lagi na sinasabi, peaceful rally daw yan eh. Tsaka prayer rally daw yan. Hindi naman prayer rally yan eh. Hindi rin po yung peaceful rally. Yan po ay destabilisasyon na rally mga kababayan. Kasi hindi naman kasi nila matanggap na isa pong Marcos ang naupo ngayon at saka si PBBM po yung naupo mga kababayan at hindi nila matanggap na marami pong mga achievements na nagawa itong si PBBM. Babalikan natin mamaya ito pong si Jay Guevara mga kababayan kasi sarap kortin gunggong nito eh. Sarap kortin talaga eh. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang kanyang ginawa mga kababayan. But before that, siyempre, good news muna tayo. Ipapakita ko muna sa inyo yung balita mga kababayan, balita po sa gobyerno at siyempre kay PBBM. For more details, let's watch this. Nagkaroon ng serye ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Singapore. Kabilang dito ang kanyang bilateral meeting kay Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 3 araw na working visit sa Singapore. Una siyang nakipagpulong kay Singaporean President Tharman Shanmugaratnam.
Dito ipinarating ni President Tarman ang kagustuhan niyang mas mapalalim pa ang ugnayan ng Singapore sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Binigyang diin din ng Singaporean President ang mas lumalakas na economic relations sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na ang mas pinaigting na panghihikayat ng investors para sa iba't ibang sektor, kabilang na ang may kinalaman sa kalikasan. Handa na rin si Tarman para sa kanyang state visit sa Pilipinas. Ipinarating naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng bansa tungo sa mas matibay na relasyon sa Singapore. Sa bilateral meeting naman kasama si Singapore Prime Minister Lawrence Wong, sinabi ng Pangulo na tiwala siyang magtutuloy-tuloy ang nasimulang ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Kinilala rin niya ang Singapore bilang isa sa top sources ng foreign direct investment ng Pilipinas at binigyang diin ang potensyal ng dalawang bansa sa sektor ng turismo na maaari pang mapalakas sa pamamagitan ng pagpapabuti ng air linkages. Partikular namang nabanggit ni Wong ang New Clark City na sa ngayon ay nakukuha na ang atensyon ng investors. Nangako rin si Wong na poprotektahan ng Singapore ang kapakanan ng nasa 200,000 na mga Pinoy na nagtatrabaho at naninirahan sa kanila. Nakipag-meeting din ang Pangulo sa incoming Senior Minister ng Singapore na si Lee Hsien Loong, kung saan nagpasalamat ang Pangulo sa imbitasyon nito na makibahagi sa Shangri-La Dialogue 2024. Nagkasundo rin sina President Marcos Jr. at Republic of Lithuania Prime Minister Ingrida Simonite na isulong ang International Rules-Based Order sa hangaring kapayapaan at seguridad, lalo't kapwa may kinaharap na hamon ng Pilipinas at Lithuania mula sa mga kalapit na bansa. Ayon sa Pangulo, wala siyang ibang hangarin kundi isulong ang kapayapaan na pakikinabangan ng marami. At mangyayari lamang anya ito pag sumunod ang lahat sa international law. Kabilang din sa natalakay ng dalawa ang political at economic cooperation. Magsisimula na ngayong taon ang paggawa para sa tulay na mag-uugnay sa Santiago Island at mainland ng Pangasinan. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Inihayag ng Department of Public Works and Highways ng Region 1 nitong linggo na magsisimula na ngayong taon ang mga preliminary works para sa tulay na mag-uugnay sa Santiago Island at sa Pangasinan upang mapadali ang pagpapadala ng mga produkto lalo na sa tag-ulan. Ayon kay DPWH Region 1 Director Engineer Ronel Tan, aabot sa 1.95 billion pesos ang total cost ng nasabing proyekto na tinatayang matatapos sa 2028. Maalalang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2019 na idodonate ang mga steel frame mula sa Estrella Pantaleon Bridge sa Makati City para sa frame structure ng Santiago Bridge upang mas mapababa pa ang gastos. Sa Batangas, kinilala ni Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara nitong Biyernes ang mga pribado at pampublikong sektor dahil sa patuloy na tiwala sa lalawigang maging isang de facto energy center ng Pilipinas. Ito ay matapos ang inaugurasyon ng Prime Solar Solutions Corporation, ang Tanawan Solar Power Plant na inaasang magbibigay ng trabaho at magpapataas ng economic activity sa Batangas. Dagdag pa ni Guevara, malaking tulong ang planta sa pagbabawas ng paggamit ng fossil fuels at sa pagpapagaan ng mga epekto ng climate change, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unti-unting tumungo ang bansa sa paggamit ng renewable energy. Sa Bacolod, bubuksan naman ang unang parte ng Bacolod-Negros Occidental Economic Highway sa katapusan ng Hunyo ngayong taon, ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Saklaw ng 48.8-kilometer highway ang kahabaan mula Barangay Sumag sa Bacolod City patungong Victoria City, pati na rin ang 16 na tulay at inaasahang makakatipid sa kalahating oras ang biyahe ng mga manlalakbay. Binuksan ang isang bagong air-conditioned daycare center sa Pasig City kamakailan na kayang mag-accommodate ng hanggang 70 batang estudyante. Bunga ito ng public-private partnership ng lokal na pamahalaan at ng McDonald's Philippines at tinawag na Bahay Bulilit. Bukod sa kumpletong kagamitan, may in-house din na guro na isang dating dentista na iniwan ang kanyang propesyon para magturo sa mga bata sa loob ng 15 taon. Matagal ng proyekto ito ng fast food chain at tinatayang may 41 bahay bulilit centers na sa buong bansa. Bahagi ito ng kanilang corporate social responsibility. Nasa 3 milyong piso ang halaga ng bawat daycare center na libreng ibinibigay sa mga kapartner nilang LGU. Natutuwa naman si Pasig City Mayor Vico Soto dahil mas mapapasigla pa nito ang pag-aaral ng mga bata, lalo na sa pagbabasa na anyay napakalaking bagay sa pagtataguyod ng pundasyon ng kanilang edukasyon. 3 bagay lang ang pinaka-importante.
sa edukasyon, lalo na sa mababang grade levels hanggang siguro grade 3. Reading. Ang 40 other bahay bulilits namin are all over the country. So meron po tayo from NCR all the way po to Mindanao, to Zamboanga, and even Marawi. So nationwide po ang locations ng 40 na bahay bulilit. Okay, so dahil nakita natin po yung mayor ng Pasig City, mga kabayan, si Mayor Vico Soto, meron kasi akong naalala. At saka nadaanan ko kahapon, I think kahapon yata, mga kabayan, if I'm not mistaken. Pero itong balita na to, I think week ago, mga kabayan. Si Mayor Vico Soto, maraming na-insecure dito at talagang meron po itong nainggit, mga kabayan. 'Di ba? Alam mo ito ng taga Pasig City na meron pong proyekto ang Pasig City, siyempre pamumuno ito ni Mayor Vico Soto, mga kabayan, yung isang city hall na nakakahalaga po dito na ang kanilang approved budget, mga kabayan, is 9.6 billion pesos. So itong proyekto ito, mga kabayan, ang laki talaga, malaki po ito na structure. Ngayon, inintriga po si Vico Soto, mga kabayan. Kasi ayon po ng mga mapanirang tao, ito po ay grupo po doon sa kabilang kampo, mga kabayan, na kung saan kinurakot daw na Vico Soto yung budget, mga kabayan. So dito si Vico Soto nagsalita na po at talagang binombahan sila ni Mayor Vico Soto, mga kabayan. For more details, let's watch this. Nung nakaraang linggo, siguro nabalitaan din naman ng marami sa inyo ay nag-submit na ng bids ang iba't ibang mga ibang back members natin para sa ating new City Hall at more or less handa na rin yung temporary City Hall natin. Sa ating mga staff, lalo na sa mga department heads, talagang konting tiis, konting pasensya lang. Yung paglilipatan natin, hindi ganun kalaki ang mga espasyo para sa mga opisina natin. Talagang konting sakripisyo. Pero siniguro naman natin na magiging sapat ang mga espasyo natin. Marami tayong iiwan dito, gaya ng services para sa OSCA, gaya ng services ng SWAC. Mag-iiwan po tayo dito para continuous. Yung sa health, mag-iiwan din tayo dito, yung mga laboratory to ensure a continuous flow of services. Pero dun po pagdating sa bidding mismo, medyo malaki yung kontrata, 'di ba? Yung approved budget of the contract ay nasa humigit kumulang 9.6 billion pesos. Pero dalawang paglilinaw lang po, kasi alam niyo naman, pag may ganyang kalaking kontrata, hindi may iwasan, may iba na magkakamali sa pag-unawa o yung iba sadyang gumagawa lang ng kwento. Diba? So, sa dalawang paglilinaw lang, una, yung 9.6 billion ay approved budget of the contract. Hindi po yan contract price. Ibig sabihin, kung ano yung mabubuksan na bid na qualified at pinakamababa, malamang bababa pa yung presyo. Hindi natin alam kung hanggang saan, pero sigurado bababa pa yung presyo. Pangalawang paglilinaw po, yung 9.6 billion pesos na yan, tayo very transparent tayo, na nakabuklat lahat. Ika nga, hindi lang po yan building. So kung sabihin mo building, masyado mahal yan kung building lang. Hindi po yan building lamang. Kasama po sa 9.6 billion yung site development. Kasama po dyan yung provisions for IT. Hindi lang po fiber optic, kundi provisions for future technology. May mga espasyo, may mga provisions po para dyan. Kasama po dyan yung site development. Kasama po dyan yung open spaces including road lots. Kasama po dyan yung open spaces including green spaces na hindi lang po isang floor, kundi meron din pati sa itaas. Kasama dyan yung evacuation site or evacuation areas. Kasama dyan yung walkway na nasa labas ng building. Na sa totoo, pag binilang po ninyo, yung floor area na magiging gusali mismo ng City Hall building, nasa 46,000 square meters. Sobrang laki po ng gagawin natin. Wow. 46,000 square meters. Floor area pa lang po ito para sa mga opisina. At kasama syempre yung mga hallway, etc. Pero kasama rin po sa 9.6 billion na approved budget of the contract ay yung mga open spaces, yung corridor po na gagawin natin dito na matatanaw nyo hanggang revolving tower mula dito kung saan tayo nakatayo ngayon. Muli po yung mga evacuation, ganyan, na more or less nasa 20,000 square meters
din po yun. So muli po, hindi lang po building yung magiging contract price natin na muli din po, hindi pa po final yan. So every step of the way, naghahanda din ako ng isang general briefer na pwede basahin ng kahit na sino. Susubukan ko maging hindi masyadong detalyado na wala nang magbabasa, pero nandun lahat ng pertinent, lahat ng mahalagang detalye. Inihiling ko lang po sa inyo na makatulong po ang bawat isa. Una, sa paglilipat natin bilang mga empleyado, medyo mahirap yung gagawin natin. Sa pag-imbentaryo pa lang ng mga gamit, talagang ang bigat na ng trabaho na ginagawa natin. Pero pangalawa, na pag may narinig po tayo na hindi ganun ka-accurate, pag medyo namamali, i-correct lang po natin sila. Dahil muli po, pag may ganito kalaking proyekto, kahit saan, pag may ganitong kalaking proyekto, may mga ibang tao na susubok talaga na gumawa ng mga kung ano-anong kwento. Pero ang totoo naman nun, alam naman natin kung sino-sino yung mga gumagawa ng kwento na yun. Nisimulan nila, gumawa pa nga sila ng kwento na 40 plus billion. Talagang nag-iimbento lang kasi baka sakaling may makinig o may maniwala sa kanila. Ang katakataka lang sa mga tao na ito ay noong mga panahon na totoong maraming korupsyon ang nangyayari, tikom ang mga bibig nila. Pero ngayon na malinis, transparent, and above board, ang dami-dami pong sinasabi. So yan po, hingi po ako ng tulong sa inyo. Maraming salamat po. Now is an exciting time to be a Pasigueño. Ito na po yung pinakamalalaking proyekto sa kasaysayan natin. Nagsisimula na po. Yan, so ang ganda po ng plano ni Mayor Vico Soto Makabayan dyan po sa Pasig City. Napansin ko lang Makabayan na kasi nga alam nila ito po si Vico Soto ay suportado po niya yung Marcos Makabayan. Since noon pa man talagang suportado niya si PBBM. Kaya nga sunod-sunod ngayon mga paninira sa kanya Makabayan. Like for example dito po sa plano po na yung approved budget is 9.6 billion pesos na City Hall para po diyan sa Pasig City Makabayan. Ngayon, alam kasi nila, ito pong mga mapanirang tao na lagi pong tumitira dito kay Mayor Vico, alam kasi nila na ito pong si Mayor Makabayan, threat ito in the future. So kapag itong si Mayor Vico Soto Makabayan, may plano siyang tatakbo po for by next year, hopefully by next year, kung wala man siyang plano sa next year, so hopefully po in the year 2028, kapag meron siyang plano at kahit ano man na posisyon kanyang tatakbuhan Makabayan, so suportahan ho yan ni Sir Ivan. Ngayon pa lang, suportahan ko po si Vico Soto kung anumang plano niya in the future Makabayan. Okay? So dito, at least no na ito pong ginawa ni Vico Soto dyan sa Pasig, ang kanyang mga projects Makabayan, meron pong nangyaring transparency. Yan po ang napaka-importante. Na sa isa po sa project po dyan sa gobyerno, ang napaka-importante ang transparency Makabayan. Okay? So ngayon, speaking of transparency, ito na po aking ibig sabihin Makabayan na kung saan first time ho itong nangyari sa Pilipinas sa gobyerno Makabayan at under pa sa panahon po ni PBBM. Ano yan, Sir Ivan? Kasi ayon dito sa balita Makabayan, papakita ko lang sa inyo. Sabi ito sa balita, Philippines ranks first in Asia for budget transparency Makabayan. Ulitin po natin, Philippines ranks first in Asia for budget transparency. Ngayon, ang sabi ng Makabayan, sabi nila, edite daw yan. Sabi na, imposible daw. Edite daw yan. Ngayon, kasi nga, marami pong nagsasabi doon sa Twitter Makabayan na edite daw yan, yung picture na yan. Pero hinanap ko po ang mismong kung sino man ang nagbalita niya Makabayan. So I found out, nagbalita niyan simply inquirer.net. Kasi di ba nakita natin inquirer.net sa baba Makabayan. Sabi na, inedit lang daw. Totoo po ang balita na yan. Ang balita niyan is galing po sa inquirer.net Makabayan at saka ibinalita ko yan last May 30. So ang balita na yan, ito pong konteksto Makabayan para at least meron tayong idea. Sabi dito, the Philippines ranked first in Asia for transparency in the 2023 Open Budget Survey or OBS. The OBS, ito pong ibig sabihin ng OBS Makabayan, is a survey done by the International Non-Government Organization International Budget Partnership, which is based in the United States. The survey measures transparency, budget oversight, and public participation. First time in history, sa panahon po ni PBBM Makabayan, yan po nangyari. Kasi sa mga previous po na administration, wala pong nangyaring ganyan. Diba? Wala po silang budget transparency Makabayan.
Tapos sinasabi nila, ang mga Marcos daw, kurakot. Kurap ba ang Marcos? Bakit? Rank first ngayon ang Pilipinas sa Asia makabayan for budget transparency. Kung kurakot man ang Pilipinas, kung kurakot man ang Marcos admin, hindi sana po mangyari yung makabayan, di ba? Kasi nga lagi lang sinisiraan. Kasi nga lagi kong sinasabi dito at ulitin ho natin, yung kanilang poon ng mga anti-Marcos na yung mga DBS makabayan, napahiya na kasi. Kasi lagi lang sinasabi na the best president daw in history ang Duterte makabayan. First time daw in history, number 1 ang presidente nila, ito pong si Digong, at lagi niyang sinasabi nila araw-araw po sa kanilang mga vlog, pero hindi po yan totoo. Bakit? Makikita ho natin po sa leadership style po ni BBM at ang kanilang mga credentials, ang kanilang po mga achievements makabayan. Nakita ho natin yan. At talagang sa 2 years pa lang po ni BBM na bilang isang presidente, nakita ho natin na marami pong nagawa sa Pilipinas. Pero yan kasi po ay lagi pong sinisiraan po ng kabilang kampo, nakaroon lagi sila ng black propaganda, lalo-lalo na sila po si Tikia makabayan, si Hitad, si Tikia, si Trixie, si Vic Rodriguez, Padre po yung si Glinchong, si Harry Roque, at saka yung pong siyempre yung mga gonggong po na mga bayaran ng mga vlogger bagabayan, ay sila naman lahat talaga mga bayaran po ng mga vlogger. Lagi kasi lang sinisiraan. Bakit? Kasi hindi kasi papabor sa kanilang gusto makabayan. Gusto kasi nila lahat po na mangyayari sa Pilipinas, lahat po ng balita po ng mga mainstream media, papabor po doon sa Duterte. Pero hindi po nangyari. Bakit? Bakit naman po na magsisinungaling po yung mga matitino ngayon ng mga mainstream media? Nakita nila na marami pong nagawa si PBM at talagang yan po ay sinang-ayunan ng mga eksperto sa Pilipinas makabayan. Diba? So anyways, forward tayo. Pag-usapan ho natin ito pong si Jay Guevara. Kasi ang ginawa niya makabayan, actually meron pong nagsumbong kay Sir Ivan. Sabi niya, Sir Ivan, pakicheck mo nga itong si Jay Guevara. Gonggong sinungaling. Iniban niya yung nangyari doon sa Singapore, sa IISS, during yung pong keynote speech po ni BBM doon po sa Shangri-La makabayan. Di ba mayroon pong isang general, ngayon ko lang nalaman makabayan, general pala yun, isang general na Chinese na nagtanong po kay BBM. Tapos ang sabi po ni Jay Guevara makabayan, so ipakita ko sa inyo, para po kilalanin niyo ito pong isang bakulaw na to. Alam niyo ba na binansagan na sila ngayon, ni mismo po, ito pong si Bayaderos, si Banat Dube makabayan. Siya po ang mismo na cousins na daw sila ng Banateros. Ito pong si Jay Guevara makabayan. So parang hire po nila. Sila si BMR, sila po yung si Bisdak. Ang tinawag lang ngayon na cousins daw ng Banateros makabayan. At alam nyo ba, ayon po sa sinabi po ni Nino Barsaga, kung maalala ho natin, di ba kahapon makabayan, binanatan po niya si BMR, si Bayadbay, si Badong. Doon natin nalaman na ang head pala nila ng mga DBS vlogger, ito pala si Banatbay. Sabi po, ayon po ni Nino Barsaga, na naghawak pala ng kanilang budget itong si Bayadbay makabayan. Kaya hindi nila kaya pong tirahin itong si Bayadbay kasi siyempre kapag magalit po ito si Banatbay, siya kasi naghawak dito ng kanilang budget, hindi sila mabibigyan makabayan. Kaya po dito po sa balita-balita na this coming June 30 daw, pupunta sila doon sa Hong Kong makabayan. Di ba? 9 sila lahat. 9 sila lahat po ng mga vlogger na sponsored ngayon daw ng taga SMNI or ng QOGC na pupunta doon mabakasyon po sa Hong Kong makabayan. Well, I don't know. Hindi natin alam kung ano pong gagawin na doon sa Hong Kong, pero siyempre, bad news sa makabayan. Alam ho natin na pupunta sila doon para po manira. Dahil po meron pong kaibigan, ito pong si Nino Barsaga makabayan na hindi po nabilang sa 9 po na vlogger na dadalhin po doon sa Hong Kong na sponsored sila, di ba? Included po itong si Badong Arteles. Kaya nga siya nagpaparinig dito sa SMNI makabayan, sa QOGC. Sabi po niya, mahina daw siya Kaya hindi daw siya kinuha, hindi siya inisponsoran, hindi siya kabilang doon sa dadalhin po na vlogger doon po sa Hong Kong. Meron rin po makabayan. Meron rin pong isang vlogger po na DDS na kung saan katulad po ito kay Badong na parang nagselos sila ngayon dito po sa kasama nila ng mga vlogger kasi nga hindi rin po siya na-sponsoran, so nandyan lang po siya sa Pilipinas. Siya po ang nagsabi kay Nino Barsaga makabayan kung sino po ang naghawak ng budget nila. Ito daw si Bayaderos, itong si Banatbay. Okay? So babalikan muna natin po si Jay Guevara kasi sabi niya makabayan, ayon sa kanya, na napahiya daw ang inabot
ni PBBM doon po sa Singapore, doon po sa tanong po ng isang Chinese general, makabayan. Alam niyo po, masasabi ko na dito, bobo tong gonggong na to. Hindi niya siguro naintindihan po yung English. Hindi niya siguro naintindihan po yung sinabi po ni PBBM makabayan. Kasi nga English yun eh. Hindi niya siguro naramdaman. Bakit? Bobo eh. ganyan kasi yung mga vlogger na mga membro ni Bayad by Makabayan. May pagka-ub-ub talaga eh. Totoo lang. At saka, kung manira man, at least makatotohanan. Malapit po sa facts, makabayan. Halos lahat po ng tao, nung nakita po yung speech ni PBBM doon po sa IISS Makabayan, nag-agree kay PBBM. At talagang pumabor po kay PBBM at talagang natuwa po sa speech ni PBBM. Pero siyempre, ang mga gunggong po ng mga DBS, babalik na rin ng Makabayan. Bakit? Hindi kasi pabor sa kanila. Kasi ayaw kasi nila na mas lalo pang sisikat si PBBM kasi po dito po sa nagawa ni PBBM na hindi po kayang gawin po ni Digong at na mga Duterte at na mga alipursin na mga bayaran po ng mga vlogger, hindi kasi nila kayang pong ipagtanggol ang West Philippine Sea. At yan po ay nagawa ni PBBM na hindi po nagawa ni Digong Makabayan. Kaya iniba niya lahat. Napansin niyo ba si Jason Sa? Napansin niyo ba si Panelo? Napansin niyo ba itong si Tequia? At saka rin pong si Sas Makabayan? Tingnan niyo po ang kanilang mga post ngayon. Hindi pumabor kay PBBM. Doon sila pabor po sa Chinese General Makabayan. Gongong talaga eh. Bakit? Kasi sila ay pro-China. Funded kasi sila ng mga China. 'Di ba? Ang ganda nga ng speech ni PBBM. Talagang ramdam na ramdam ko kabayan kung gaano niya kamahal po ang taong bayan, kung gaano niya kamahal po ang bansang Pilipinas. Pero sad to say, meron talaga mga salot ng lipunan, mga problema diyan sa Pilipinas na mga tao. Hindi nila pinaboran po si PBBM. Bakit? Pinaboran nila yung taga-China Makabayan. Ngayon, sila ay vlogger. Itong si Jay Gabara Makabayan, ito ay vlogger. Focus na kay Jay Gabara kasi naumpisa na kasi natin ito si Jay Gabara Makabayan para magising tong gunggong na to. Kung hindi po nagustuhan ng mga maritime expert Makabayan at saka ng mga analyst yung sinabi ni PBBM, do you think pababoran nila si PBBM? Diba? Diyan pa lang mga kabayan, maisip na natin na talagang okay sa kanila, on point talaga mga kabayan at talagang maganda po ang sinabi ni PBBM kasi nga ipinaglaban niya ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ito po ating ebidensya mga kabayan kasi nga mismo na po ang mga maritime analysts at saka experts, nagsabi sila na talagang natuwa sila, talagang humanga sila dito po sa sagot po ni PBBM doon po sa Chinese General Makabayan. For more details, let's watch this. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na kailanman hindi titiklop ang Pilipinas at hindi natin isusuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nagbabala rin siya sa China, oras na lumala ang tensyon at may namatay na Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Cannot allow anyone. Matapang ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue ng International Institute of Strategic Studies o IISS sa Singapore. Ipinahayag niya sa harap ng international community ang paninindigan ng bansa sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na matagal lang naitalaga kung hanggang saan ang ating teritoryo na pinagtibay pa ng mga kasunduan at batas tulad ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na ang naipanalo nating arbitral ruling noong 2016. Kaya giit niya, may legal na basihan ang territorial claim ng Pilipinas. The lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Pangako pa ni Pangulong Marcos. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Sakali umanong mas lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, tatawagin na raw ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Nang matanong kung ano ang magiging trigger o mitya nito, ang sagot ng Pangulo. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly.
Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Lithuania. Dito niya naman sinabing hindi siya nagtatrabaho para sa anumang makapangyarihang bansa gaya ng China, Amerika o Russia, kundi para lang daw sa Pilipinas. Mukhang pinaghandaan talaga ng international community na talakayin ang issue ng West Philippine Sea. Bago pa kasi magsimula ang keynote speech, si Pangulong Bongbong Marcos ay may nakausap namang opisyal ng pamahalaan natin. At marami sa kanila nagpahayag ng pagsuporta sa Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo. Nagkaroon ng pagkakataon na magka-bilateral meeting si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga counterpart ng opisyal ng ibang bansa. Marami raw ang nagpahayag ng pagkabahala, lalo na sa bagong pulisiya ng China kung saan huhulihin daw ang mga anilay trespasser sa South China Sea. We are happy about that because it only means to say that a lot of countries are interested in helping us with the situation. Not just interested to know what we think about the situation, but really they are offering us assistance, support. Ngayong araw naman nakatakdang magsalita sa Shangri-La Dialogue si Browner, pati na si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan. Narito rin sa Singapore si Defense Secretary Gibo Chodoro na makikipag-usap sa ibang defense ministers. Kinatuwa ng ilang maritime expert ang bagong pahayag ng Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Tingin naman ng ilang mambabatas, patunay ito na matatag ang pagdepensa ng bansa sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Pinuri ng mga maritime security expert ang naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ayon kay Dr. Chester Cabalza, matalino ang mga binitawang salita ng Pangulo kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. He answered it in a way that it is diplomatic and at the same time very truthful for the cause of the Philippines. It is a global issue. And it's not only about China and the claimant countries. So, napakalaking pronouncement itong ginawa ng ating presidente. Ganito rin ang komento ng defense analyst na si Dr. Renato De Castro. Sa isang forum kanina, sinabi ni De Castro na direktang naipahayag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea nang hindi nagpapalala ng tensyon. Well, it's strong but it's very sophisticated and of course marked by subtlety. I don't think we could ask for anything more. But the message has to be formulated in a manner that, in a way, will not antagonize anyone. So, ayun yung tinatawag natin ng Goldilocks principle. Not too hot, not too cold. Approved din sa profesor at geopolitical analyst na si Don McLean Hill ang lahat ng nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati sa makasaysayang Defense Summit. Napaka-refreshing na pakinggan is that our President highlighted the Philippines' vision in the Indo-Pacific. The reason is that the Philippine territory as an archipelagic state, our internal waters, our exclusive economic zone. Pinuri rin ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Marcos na naipakita raw ang kanyang matatag na pamamahala at ang kanyang pangakong protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Alam nyo, dito po sa mga bayaran na mga balahura, vlogger po ni Digong Makabayan, do you think papaboran po ng mga expert at ng mga analyst po si PBM kung hindi lang nagustuhan po yung sinabi ni PBM Kabayan? Diba? Correct ba I'm wrong? Kasi nga alam mo natin, ito mga analyst, ito po mga experts, hindi po lahat ng mga polisiya po ng ating presidente ay pinaburan lang Makabayan. Totoo yan, hindi po lahat. Nakikita nga natin yan, di ba? Meron silang reklamo, ang iba naman po talagang paboran nila kapag sa tingin nila, tama po ang ginawa ng ating Pangulo. Pero dito po, sa mga maritime po na mga expert, maritime analyst, nagustuhan nila ang sinabi po ng PBM. Diba? Pero doon po sa mga balahura Makabayan, alam ko naman kasi kung saan po nakabase ito pong si J. Guevara Makabayan. Alam niyo ba saan siya nakabase? Kay Jason Sa at sa doon po sinabi po ni Tikia Makabayan. Well, I am not sure doon kay SAS. Kay SAS kasi medyo malalim yung sinabi, hindi masyado maintindihan Makabayan. Pero doon kasi kay Jason Sa at saka dito kay Tikia, sila itong nakita Makabayan na ito po ang pinagbasihan, naging source po ni J. Guevara kasi siya po yung naging bobo Makabayan. Kasi nga yung dalawa na yon, katulad po nito ni Tikia, napansin po lumaki ang kanyang ilong Makabayan. Kasi lang kapag ang tao lagi pong nagsisinungaling, parang si Pinocchio. Di ba napansin natin si Tikia Makabayan, lalong lumalaki ang kanyang ilong kasi nga sinungaling. Sinungaling kasi. Lalo na yung vlogger po na meron tagip-tip po yung mata Makabayan, sinungaling. Yan po ang mga gonggong. Dapat naman kasi
manood sila kay Sir Ivan. Para matuto naman. Alam nyo kabayan, ang sarap naman kasi, asar ito manggunggong. Ang sarap talaga asar rin eh. Kasi nga, pati po ang kailang mga viewer, nagiging tanga rin po makabayan. Abay, grabe yan, di ba? Dapat talaga babawain na si Pisto itong si BBM kasi wala daw kwenta makabayan. Ipapahamak na tayo doon po sa sagot po na ano daw, doon po sa tanong daw ng Chinese na general, ipinahiya tayo daw ni BBM, gonggong. Hindi naintindihan. Nagbabasa lang kasi sila sa vlogger po na mapaniran po makabayan. Gonggong eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, pag-uusapan na natin, re-resback tayo makabayan. Re-resback tayo. Pag-usapan natin po itong si BP Sara. But before that, isara natin. Nandyan po si Rolando Sulit, nandyan si Cray Cray, Aida Sinsuat, Ligaya Madrid from California. Hi to Teresita Tumaliwan. Nandyan si Maydan. Hi to Jess TV, Elizabeth Habihan, Efren Texon. Isyadre po natin si Rini Vicente, Rosalinda Cabautan, Alan Ebrio. Hi to Ruben Gorospi, Papa Adilio, Rosa Evangelista, Romy Hernandez, Severino Calob. Hi to Trining Lozano. Nandyan po si Rita Reston Makabayan. Okay, so siya nga pala, may nabasa ako doon sa ating last vlog makabayan. I think kung bago ba siya or siguro isang balahura po na supporter at saka bago pong santa sa ating channel makabayan. Bakit daw para daw akong nagmamadali? Nagmamadali daw si Sir Ivan at sakit daw masakit daw ang kanyang ulo makabayan. Nahirapan siyang maintindihan si Sir Ivan. May tanong ako, dito po sa mga matagal na dito sa ating channel, masakit ba sa ating ulo ang style ng vlogging ni Sir Ivan? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Lagi kong sinasabi dito, gusto ko po kayong gisingin makabayan. At once makatch up ninyo ang vlogging style at ganun po kabilis na magsalita po ang isang tao, ang ibig sabihin yan, lagi kayang sinasabi at sinabi rin po yan ng mga expert at ng mga health expert, ang ibig sabihin kayo po ay healthy makabayan. Kapag masabayan ninyo si Sir Ivan at klarong-klaro po ang mga sinasabi dito, ang ibig sabihin healthy kayo makabayan. Okay? Kasi kapag nandun na kayo, sa ibang tao po na medyo para pampatulog po yung magsalita makabayan, napaka-easy nyo lang po intindihin yon. Totoo yan, di ba? Napaka-easy na lang. At saka kung masanay kayo dito sa ating style dito, kung pupunta kayo doon sa mga vlogger po na medyo hindi mabilis magsalita makabayan, parang pampatulog nyo na lang. Kaya ginigising ko po kayo. Ang inyo pong mental health, ginigising po yan ni Sir Ivan. Okay? Parang energy tayo. So anyways, ngayon kasi nag-umpisa sila makabayan, babanatan natin. Alam nyo ba, may nakaabot po na balita kasi Ivan. Ano yan Sir Ivan? Ang Office of the Vice President makabayan, meron pong building. I-clear ko lang po, baka makamali tayo eh. Meron kasing building doon makabayan sa Mandaluyong, ang satellite office po ng Office of the Vice President. Alam nyo ba, kasama sa Pugo Office makabayan? Totoo yan, kasama po sa Pugo Office. Bakit ko sinabi totoo yan? Kasi hindi lang po isang tao nagsabi niya makabayan. As in, marami po. Yung mga tao po nagtatrabaho po mismo dun sa building. Kasi nga, kasama rin po sa Office of the Vice President po na building makabayan. Meron rin po doong isang call center, I think Converse yata. Ikaw lang na si Seven ha. Diyan po sa may Mandaluyong, sa may office po ng Office of the Vice President. Meron ng, I think Converse yata po na call center. At nakita lang po ng mga Converse call center agents na meron palang Pugo ng makabayan na kasama nila. At alam nyo ba, ang area po ng Pugo naging exclusive makabayan. Kasi nga meron daw naglagay doon or nagtayo doon isang cafeteria na dapat mga inchik lang daw ang pupunta ng makabayan. Kapag hindi ka pure inchik at hindi ka po kilala po doon sa area ng makabayan, hindi ka papasukin. Pero bakit? Ang tanong dito, bakit nandun po ang Office of the Vice President po na office ni BP Sara makabayan? 'Di ba? Hindi ba niya inisip na napaka-controversial ngayon ang Pugo at marami pong mga balita na may ginagawa pong mga kabulustugan at nakakasira po sa bansa natin ang ginawa po ng Pugo makabayan. Ito isa sa ating ebidensya. Nag-comment makabayan, ito pong si Milk Tea Monster kasi nga nag-viral ito dun sa Twitter. Sabi po ni Milk Tea Monster, Pugo, same building as the Office of the Vice President in Mandaluyong. Sabi pa dito makabayan ni AJ Cartom, I can confirm this. My husband works in that building BPO and he mentioned to me a few days ago that there are Pugos operating there. These people have even set up an area outside the building as cafeteria exclusively for them and the signage are literally everywhere.
Sabi pa dito mga kababayan ni Nico, can confirm this, katabing building lang namin ito. Pugad na siya ng Chinese Pogo, biglang may Chinese cafeteria. Na pure Chinese ang mino ang mga kumakain. Sabi pa dito ni Mad M, this is true. Lagi akong dumadaan sa likod ng Cybergate from EDSA to going to Pioneer. Maraming Chinese doon na kalat at may restaurants doon sa pagitan ng dating Robs, Forum at Go Hotel. Pinayagan ito ng mga Gokong Way. While ang mga Ayala, pinaalis na nila ang Pugos sa Circuit Makati. At sabi pa dito, name cannot be blank. Meron doon sa gilid na 1 floor enclosed space, walang signage sa labas, so di malaman kung ano. Yun pala Chinese cafeteria, makikita mo lang through front door na naka-open. So nga magkakabayan, dahil po nabasa rin po yan, at saka dito rin po sa comment pala ni Content Extension, try kami dumaan dyan sa kanto ng Go Hotels from EDSA, merong warehouse na food court doon, bandang kanan. Hindi kami pinapasok, kasi pang Chinese lang daw. Bibilis lang sana kami ng milk tea, bawal daw. Kahit half Chinese yung kasama ko, ewan ko, Office of the Vice President kasi nakikita ko dyan palagi. So kumpirmado mga kababayan na meron dong Office of the Vice President po na, na satellite office nila po ni BP Sara, kasama po ang Pogo Office mga kababayan. Ano kaya ang ibig sabihin dyan? So meron po nag-comment dyan po sa baba mga kababayan, babasahin ko lang po kasi ang nag-comment dito ating kababayan po na mga kakilaran po natin ng mga vlogger. Sabi dito ni JC Bautista, the Senate, meaning Senator Risa Hontiveros, should next investigate the possible allegiance of this so-called BP to China. This will be much more crucial to our national interest than the current brouhaha over the nationality and possible Pogo ties of Alice Go. Sabi pa dito ni Yun Chay, kaya pala napakaraming Pogo sa multinational village sa Paranaque, pati sa may Asiana, I asked naman doon sa guard, mga Pogo rin pala. Hard pass ako sa mga nagtatrabaho. Akala ko nasa Converge or Teleperformance yun pala mga Pogo rin pala. And lastly, ang comment po ni Romulo Ruda, how convenient. The transfer of very controversial personal funds is easily handled without having to exit the building. As DepEd Secretary, she can also monitor their progress in Filipino as a second language and English as a third language. So, sa tingin ko dito makahabayan, alam na alam ho ito ni BP Sara. Pero siya po ay tikom bibig makahabayan. Bakit? Sinabi na ho yan ni Mayor Alice Go na tumulong po niya sa kanya ni Alice Go para po manalo po bilang Mayor makahabayan at pamamahalaan niya yung Bamban Tarlac ay ito pong si Digong. At tumulong rin po sa Bamban Tarlac ni Mayor Alice Go na para po pagpatayo dyan ang Pogo makahabayan, may alam rin po ang Duterte administration, ito pong si Digong. So siyempre, dyan po sa sitwasyon po ni BP Sara na kung saan ang Office of the Vice President po dyan sa Mandaluyong na kung saan kasama po yung Pogo Office makahabayan, well, pinagtatakpan ho yan. What do you think? Correct pa mga kababayan. Okay, comment dyan sa baba kung ano yung tingin nito kung bakit hindi ito sinabi ni BP Sara mga kababayan. Okay, so sila nag-umpisa dapat babalik na rin natin. Pero tayo, meron tayong mga ebidensya. Pero sila, puro lang po mga opinion. Mga gonggong. So dito may nakita kasi ako mga kababayan. Nadaanan ko po doon sa Twitter na kung saan siguro na parang nagising na dito yung mga supporter po ni BP Sara mga kababayan. Kasi nga meron pong siyempre yung tarpaulin ni BP Sara sa panahon po na pangampanya mga kababayan. At saka yung gamit po sa pangampanya mga kababayan, itinapon na po, ibinasura. At dito po meron po nakalagay po na captions, makapaglinis na nga ng bodega, ang daming basura. So titingnan natin po ang mukha po ang tarpaulin po ni BP Sara mga kababayan at ilang gamit po pangangapan niya. So meron po nag-comment sa baba, ang sabi dito mga kababayan, basura ng bayan. Sabi dito ni John Mer Ocampo, pakisunog mo po yung bukhang tae na yan, mami basura lang yan. Sabi dito ni Vernie de la Cruz, ako tinapon ko na yung mga apron, tapon ko na rin. Gawing paso para ng kamates. So marami na talaga ngayong nagalit po kay BP Sara makabayan. Totoo lang, maraming nagalit ngayon. Kasi nga dito po sa sitwasyon po dyan sa West Philippine Sea, na kung saan sila dito yung malapit dyan sa mga taga-China, pero hindi sila tumulong makabayan, no? Hinayaan na lang nila
ang ating mga kababayan po na hinaharas yung mga mangingisda dyan po sa Baho de Masinloc, dyan po sa West Philippine Sea, kung saan doon po sa Scarborough area mga kababayan, di ba? Hinahayaan na lang po ng mga China supporter ito po mga kababayan natin na kung saan naghihingi sila ng tulong dito. Pero siyempre dapat tulong-tulong tayo kasi tayo po ay Pilipino. Kung hindi man mandato ni BP Sara na magsalita dyan tungkol po sa issue po ng West Philippine Sea, sana bilang isang Pilipino na lang po. Diba? Kung hindi mo niya trabaho yan, kung hindi naman yan mandato niya, bilang isang Pilipino. Saan po nila? Sana na kanang sinasabi dito po mga supporter po ni BP Sara na si BP Sara daw, mahal niya ang taong bayan, makabayan daw. Nasaan na ang makabayan? Diba? Yan po ay malaking kasinungalingan. Yan po ay malaking katarantaduhan mga kababayan. Inuutolan nila ang taong bayan. Hindi po ganun ang mga Duterte. Kundi ang meron na pong malasakit sa taong bayan, sa mga Pilipino, ang Marcos at ang Marcos administration mga kababayan. Diba? Diba? Magonggong kasi. So anyways, i-shoutout po natin. Nandyan po si Evelyn Borromeo. Hi to Sandra Vinson. I-greet natin ang happy birthday si Jimson Makabayan. Happy birthday kay Jimson. Hi daw to Jimboy, Jeriel and Regen of Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Happy birthday also kay Ma'am Lerma Sondita. And also happy 7th birthday sa kambal at apo ni Sir Joseph Magalyon na sina si Junessa at Janela Magalyon. And also hi to Ana Aureliana Palit Gabisay. Nandiyan po si Lito Gabansir from Milan, Italy. And hi to Ashen. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga kababayan yung vlog po ni Sir Mike Abe. Kasi nga dito, napuno na po si Mike Abe mga kababayan. Di ba, inaraw-araw siya na tinitira po ng kabilang kampo. Like for example, ng mga Banateros, tinitira po ni Badong Aratiles. Dito po, ito pong si Metagipte po yung mata mga kababayan. Ito pong si Kokoy ng pambansang Hoteros. Lagi lang inaaraw po, tinitira itong si Mike Abe. So ngayon, sumabog mga kababayan, sumabog. So ito po ang kanyang banat po kay Banat Bay, tinawag niya na bakla mga kababayan. For more details, let's watch this. May nagpo-forward sa akin. Ngayon, naisip ko kayang silipin ko na rin kasi naalala ko tuloy, halos 2 taon na nila akong ginaganyan nilalait kung ano-ano mga sinasabi, pati yung content ko, pinakikialaman. Okay, wala naman silang pakialam dapat dahil opinion at analysis ko ito, di ba, kanya-kanya tayong content. Bakit yung content ko, pinakikialaman nila at minamali ako? Ito lang, papangalanan ko na yung mga gumagawa nito. Isa dyan ay yung magkapatid. Magkapatid na si Byron at saka yung si Uli, di ba, magkapatid dyan. Parehong style nila. Kinakausap yung video ko, tapos ungol lang ungol. Ano ba, mga bakla ba kayo? Tatanong lang ako, bakla ba kayo? May tanong kaya kay Captain Ninyo Barsaga. Ito, mas kilala ni Ninyo Barsaga ito mga ito dahil sila magkakasama ng araw. Ninyo, nakikinig ka ba? Bakla ba ito mga ito? Bakit ito mga ito kinakausap yung video ko? Tapos, ungol lang ungol. Lalo si Banat Bay, bakla ba yan? Kasi sabi niya, ganon. Bakit siya ungol lang ungol doon sa aking video? Kinakausap yung video ko, tapos minamali ako, tapos ungol lang ungol. Matagal lang ginagawa ng magkapatid na yan Kaya tuloy ako nagtatanong, mga bakla ba kayo? Bakit yung nakakatuwaan yung aking content? Nagtatanong lang Wow, kayo magagalit. Pero kung magalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi yung mga content nyo, hindi ko pinakikialaman. Hindi ko nga ginagamit ng mga video nyo dahil hindi ko ugali manggamit ng video nung may video. Maliban lang kung lehitimong media, yan, ginagamit ko. Kasi lehitimong media, mayroon akong tiwala. Pero sa inyo, ay wala. Yun ang tanong ko, bakit? Meron pang isa dyan, yun si Badong Atis. Badong Atis, ano ba yun? Badong Aratiles. 2 taon na rin akong tinitira niyan. Ang babaw ng argumento. Tapos nakita ko isang araw, teka muna. Parang matandang walang tinandaan. Nagpapakita ng nipple sa harap ng camera. At saka kumakain ng mikropono. Ano yun? Tapos sinusumbatan, parang naniningil sa SMNI. Kung galing ako ng SMNI, hindi ako naniningil dyan. Sinisingil ng SMNI. Wala daw siya tinutulungan ng SMNI. Bakit yung iba lang daw? Ano yun? Ano ba klase mga vlogger ito mga ito? Kayo ba yung dapat kapanipaniwala? Kayo ba yung nanghihikayat ng taong bayan na samahan kayo para sa inyong pinaglalaban? Pro Duterte, puro kibuloy kayo, kung ano-ano.
Ano yan, mga galaw nyo yan? Ha? Ayaw ko sana kayong patulan kasi ang babaw talaga ng inyong mga pinagagawa. Pero pagbigyan ko na, akin naman sariling observation, pero never kung gamitin ang mga video nyo kasi wala naman laman. Puro kalaswaan nga, katulad nun. Isipin mo, sino? Alam mo, kung normal ka, tao at vlogger ka, bakit mo kakausapin yung tape, yung record? Bakit yung aking audio, yung aking video, kinakausap mo? Tapos, pag hindi mo gusto yung sinasabi ko, binabanatan mo ako, tapos ungol ka nga ng ungol. Ano, bakla ba kayo talaga? Diba? Wala tayong pakialaman sa content. Yung content ko, opinion ko, analysis ko yun, wala kayong pakialam. Bakit ako minamali? Sino ka? Sino kayo para ako maliin? Ang background naman ninyo, wala naman kayong background sa media. Ako, 37 years na ako sa investigative reporting at pagbabalita. Di ba? I know my job. Alam ko yung ginagawa ko, tapos kayo, gano'n. Ewan ko sa inyo. Di pinaglululuko nyo yung mga tao. Sinisira nyo ako para kayo kumita. Minamali nyo ang aking opinion para pagkakitaan nyo ako. Ginagamit nyo yung video ko para lang kayo makapanlin lang ng mga tao. Kawawa naman yung mga tao. Yung mga taong yan nakikinig din sa akin eh. Siyempre ako sa akin naniniwala yan. Dahil yung original kong video. Bakit nyo minamali ang opinion ng iba? Sino kayo? Matatawa ka na lang eh. Doon ako nata ng ungol. Pares silang magkapatid eh. Papakinggan yung audio ko, kapiraso, tapos ganon, tapos mamaliin. Ano yun? Matagal lang ginagawa. Alam mo yung mga yan, yun yung mga vlogger ni Isko Moreno nung araw na wala namang nangyari sa kanila. Ako from day one Marcos until now. Dahil ako may pagmamahal sa Pilipinas. May malasakit ako sa Pilipino, hindi ako katulad nila. Palipad-lipad, palipad-lipad lang, parang butterfly kung saan may masisip-sip siguro. Ewan ko sa inyo. Di ba? Yun. Ilan lang naman yan. Sabagay, kakaunti na sila, pakaunti nga ng pakaunti. Nag-aaway na nga sila eh. May mga kasama pa yan ng mga vlogger din na pro-DDS, pro Duterte. Binabanatan din ako, pero nag-aaway-aaway na sila. Ayaw ko na makialam sa kanilang away. Pababa na ng pababa yung kanilang level eh. So, yun lang po ang aking observation. Kaya ako'y muling nagpapasalamat doon sa mga nagpapadala sa akin ng mga video, audio, kung gano'n. At nakakarating sa akin kasi hindi ko naman talaga sila papanoodin kasi nakita ko na wala naman laman eh. At saka walang seryosong sakripisyo at pagmamalasakit sa bayan. Kung ano lang kanilang negosyo lang nila, kumita lang sila. After views lang, yun lang ho sila. Pero wala. Dapat kasi kung Pilipino ka, manalig ka at sumuporta ka sa ating gobyerno para tayo yumaman, para gumanda ang ating bansa, hindi yung pro-China, hindi yung pro-destabilization, hindi yung puro paninira, puro intriga, nagkawindang-windang tayo. Ako, laging aking priority. Tulungan natin ang gobyerno, sumunod tayo sa mga batas, pagandahin natin ang ating bansa, ang imahe ng Pilipino sa international community, panindigan ng West Philippine Sea, panindigan ang ginagawa ng ating gobyerno under President Marcos kasi nasa tamang direksyon. Ayan, okay? So, yung pong mga ibang mga vlogger na mapanlait, mapanghusga, at ang dating ay parang pasintabi na. Ako, marami akong kilalang bakla, dire-respeto ko. Respetado ang mga bakla. Marami mga professional, mayaman, matitinong tao, pero ganun po ang kailang kasarian, nire-respeto ko. Pero itong grupong ito, kaya ako, hindi ko naman alam na bakla sila. Nagtatanong nga ako eh. Sana sumagot si Ninyo Barsaga. Ninyo, sagutin mo ako, totoo ba, bading yung mga yan? Bakit ba sila ungol lang ungol? Habang pinapanood ako? O baka naman, ewan ko sa kanila. Sir Mike Abi, huwag kang matakot. Lagi yang sinasabi po na ni Ninyo Barsaga na bakla talaga yang ito pong si Banat Bay. Di ba makilang ulit niyang sinabi po ni Ninyo Makabayan? Si Ninyo, maniniwala ko dito. Bakit? Lagi huyang kasama po ni Banat Bay noon Makabayan. At syempre, huwag nang patanong. Sir Mike Abi naman, huwag patanong. Bakla yung gonggong na yon. Kung sila po nagagawa po ng ibabalahura nila yung ating presidente si PBBM pati po si Felisa. Okay lang sa kanila. Siyempre sa atin masakit o yan. Dapat babalik na rin natin. Hindi lang po bakla itong si Maratbay, mangkanor pa. Kung ano po ang kanilang poon, ito pong si Duterte na mangkanor, ganoon rin po ang kanyang mga alipores. Tingnan mo, itong si Badong Aratres Makabayan, di ba? Mangkanor eh.
Naalala nyo yung latest nila na meron siyang issue dito sa kanyang follower makabayan, kanyang fans, di ba? Minanyak. Tingnan nyo, si Ole, di ba? Minanyak na po ang FW. Yung si Arlene. Diyan, kung ano kasi ang kanilang puon, ganun rin po sa makabayan. Ang gonggong kasi. So anyways, makabayan ko, shout out rin po natin. Nandyan po si Simply Talk is Vlog. And hi to from Philippines, Hong Kong to Ireland. Nandiyan po si Aurora Mercado ng Pangasinan. Nandiyan po si Nesty Mar Laksao, Maniklang. Hi to Mary Grace Secretaria. Hi to Othello Lim Diesto, Bibi Garcia, Junits Jax. Hi to Gemma Sampilo Camarines. Okay, so ipapakita ko sa inyo makabayan. Yung pong vlog po na ni Miss Jam Magno. Actually, this is already a week ago makabayan. Kasi nga talagang binira niya dito. Ito pong mapanirang tao, laging tumitira sa kanya at lagi pong sinisiraan po si PBBM at saka si SMR makabayan. At talagang pinulbos na dito. Ito po mga Duterte Balahura vlogger makabayan. For more details, let's watch this. Nung nanalo ang unity team dahil kinampanya ko sila, sinakripisyo ko ang oras at buhay ko para ipaglaban sila. That's the way or the reason for me to stay and to keep supporting the president that I not only voted for, but also the president that we have now. Okay? So wala kasi itong grupo-grupo. Pilipino po tayong lahat. It is our responsibility to defend and support our president. O sabihin na natin hindi kabutante ni PBBM. Sabihin na natin na naniwala ka sa fake news against sa kanya or that may galit ka lang talaga sa kanya na hindi mo matanggal sa pagkatao mo, sa'yo yan. But PBBM will not stop working just because may mga tao na ayaw sa kanya. Just the same way na may mga tao na ayaw din kay PRRD dati na hindi naman din nag-stop si Sir sa pagtrabaho. Ang hindi ko lang gusto is that just because supporter ako ni PRRD, just because mahal ko siya, it does not mean na sang-ayon ako at magpapadikta ako sa kung ano ang dapat gawin, lalo na talaga pagdating sa public service sa lahat ng mga Pilipino. Kasi pag nag-aaway-away yung mga tao sa taas, hindi naman po yumayaman ang Pilipinas. 'Di ba? Kung makikisali ka sa away na hindi ka naman talaga kasali to begin with, ano napapala mo? Nababayaran ba ang mga utang mo? Naaahon ka ba sa kahirapan kung nagsaside ka ng sides against politicians na nag-aaway-away na hindi ka naman talaga kasali to begin with? Para kasi sa akin, I don't like to be labeled as DDS or loyalist because Filipino ako. Pinay ako. Pipiliin ko ang Pilipinas at ang Pilipino na nagbigay sa akin ng platapormang to. So yan yon. Yan yung reason kung bakit hindi ko magets na first, I have to pick a side. Hindi po namimilit si PRRD sa paninindigan mo bilang tao. Never kong narinig na tatawagan niya ako at sasabihin niya sa akin na eto sisiraan mo or eto aawayin mo. Sir never did that to me. When I was defending his administration, he would only give me the truth. He would only give me access to the truth. Yan yung ginagawa ko. Sinishare ko yung totoo sa inyo. Ang kahirapan na kasi, fake news na ang sinasabi against kay PBBM. Sinisiraan na si PBBM when in fact, what did he ever do to you? Is it just because him and the speaker are too nice, kaya ginaganyan sila? Kahit si speaker na walang ginagawang masama sa mga tao, 'di ba? Just because naniniwala kayo sa isang side na personally, mas alam ko siguro kasi mas nakakatrabaho ko yung taong sinisiraan nyo. Mas nakakasama ko at mas nakikita ko yung effort nila ni PBBM para ibalik sa mga tao ang pera ng bayan. Di ba hindi ko gets, galit kayo pag nagtatrabaho sila. Galit kayo pag tumutulong sila sa napakaraming Pilipino. Galit kayo pag may mga programa sila na tumutulong ng mga tao tulad din naman to ng pagtulong nung time ni PRRD. So ano yon? Hindi na lang kami magtatrabaho para walang away? Sino ba nagke-create ng away? Narinig mo ba si PBBM or si House Speaker na may sinabi against sa mga Duterte? Wala. Me included. Wala akong sinasabi against the Dutertes and I don't think you will ever hear me say anything against them. Bakit? Because this isn't personal. It's just public service.
Okay? Hindi to na, ay, buti pa siya, DDS natin. There is no. We're just Filipinos. We're Filipinos that should be supporting our president whether we voted for him or not. Hindi ko nga binoto si PRRD pero sinusuportahan ko siya. Paano na lang kaya to si PBBM na talagang binoto ko, kinampanya ko at sinakripisyuhan ko ng buhay ko, pati na rin ang anak ko. Pati nga, di ba, personal life ko, ginamit na against sa akin at ginawa kaming target. Kaya kung kayo, galit kayo kay PBBM dahil tumutulong siya sa mga tao or may mga sinasabi na paninira against sa kanya, that's your problem. But the help of the government and the work of the government will not stop. The Bagong Pilipinas Serbisyo Fair will not stop. The programs headed by the President, the First Lady, the Speaker, Congress, and Tingog Party List will not stop. Ganun lang talaga yon. Kahit pinabastos nyo na kami, kahit ginagawan-gawan nyo na kami ng istorya, kahit na mag-shot pa ako at sinabi nyo nang napriso daw ko na hindi naman talaga nangyayari, bahala na po kayo. But the work will never stop. The Filipino people will still get the government services that they are entitled to. Pareho lang naman yan dati nung time ni PRRD. Diba? Ayaw nyo sa kanya pero unang-una kayo sa pila sa ayuda. Ang dami yung sinasabi about sa kanya, pero ang dami-dami nyo rin namang sinasabi na gusto nyo siyang pabalikin ngayon. So which one is it? Fact of the matter is, choose yourself. Work hard for yourself and your family. Because all the issues in politics will not make you rich even if you pick a side. And just because I don't want to be dictated by whatever it is that you want me to say, automatically bayaran na ako. So bayaran ako ni Duterte, bayaran naman ako ni Marcos, bayaran naman ako ni Romualdez. Nakakapagod. Nakakapagod talaga makipag-away sa mga tao na hindi ginagamit ang utak para mag-isip, kundi ang talampakan. Please naman guys, you think that will affect me? It did not affect me then, it will not affect me now that I'm married. Remember, I am 100 times more powerful, stronger, better at what I do because of the lessons I have learned and because I am inspired by the husband that I have and the family that I have now to work harder for the Filipino people. Aanhin naman natin yung piliin mo ang Pilipinas trend. Kung ako, personally, ang pagpili ko sa Pilipinas ay ang pag-fight at ang pag-share ng totoong ginagawa ng ating gobyerno para sa napakaraming Pilipino araw-araw. Pag nagsishare ako ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, galit kayo. Why? Those are government services. All 56 government agencies giving 150 different programs para tulungan ang iba't ibang klase ng Pilipino sa iba't ibang probinsya at lugar at uubusin namin ang buong Pilipinas. Even Tawi-Tawi, they're going there next. Kaya yun ang hindi ko magets. Personally nga, di ba, I am on my honeymoon loop. I only had 2 days rest getting married and the Sunday after that. I mean, the Tuesday after that, na we brought our friends to Hinatuan. And after that, back to work na. Meaning, like ngayon, we are in Gensan because nagtupad payout. Okay? And then, may mga kalusugan caravan, may mga programa ang Tingog Party List, may Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. I will do my very best to share with you all of what is happening from our government for the people of the Philippines. If hindi mo yan gusto, scroll up or block me. But wala akong panahon to take a side between PRRD and PBBM. Because ang tingin ko sa away nila, parang away pamilya. You don't pick a side. You don't pick between your parents. You stay in the middle and you look at what that fight is happening to your family. Just like what this fight is happening to the Philippines in general. Why can't we all agree to focus on the Filipino people? Ay ayaw, kasi gusto nyo talaga ng gulo. Kayo yan.
I am only going to fight for the Filipino people. I am only going to fight against fake news. I am only going to share what the Filipino government or what the Philippine government is doing for the Filipino people, because that's what I signed up for. That's why I volunteered for Team of Party List, and that's why I support Congresswoman Yada Romualdez, Congressman Judas Sidre, and now Speaker Martin Romualdez, and obviously the President and the First Lady as well. If that does not sit well with you, sayo yan. But I will continue doing it because it makes me happy and it shows how much I love the Philippines. Am I clear? Claro? Sa lahat ng mga DDS mga kaabayan, actually isipin nyo po itong si Jam Magno, pure DDS yan, saka isa siya sa mga nauna makabayan, di ba? As far as I know, ito pong si Jam Magno ang pinakaunang DDS makabayan. Pero tingnan nyo, flexible siya mag-isip, talagang magaling po mag-isip makabayan, at talagang marunong siya magbalanse. Unlike dito po sa mga DDS na ngayon na talagang gulo lang puro ang nasa isip makabayan. Gusto lang gulo, maninira, sisiraan nila yung Pilipinas, hindi kasi sila makatao makabayan. Pilit kasi nilang sisiraan po ang gobyerno natin, ang Pilipinas, kasi gusto nilang malulugong po sa kahirapan ang bansa Pilipinas para meron silang maibato dito kay PBBM. Ganon kasi mag-isip po yung mga bagong DDS makabayan, mga DDS daw eh. Pero ang mga pure ng mga DDS, yung mga nauna talaga, di ba sila si Nino Barsaga, si Jam Magno, at saka ang late na kasi ang dumating, sila si Banat Bay Makabayan, at saka yung pong sila si Hitad. Late na silang dumating. Pero ang nauna talaga, si Jam at saka itong si Nino Barsaga. Pero okay sila mag-isip makabayan. Ang iniisip nila, ang taong bayan. Kaya nga nila, sinuportahan nila si PBBM. Bakit? Kasi wala namang kasi magandang mangyari makabayan. Wala naman kasing kwenta na sisiraan natin po yung presidente at hindi natin po susuportahan po yung presidente at ang ating gobyerno. Mas lalo tayo pong malugmok po sa problema makabayan. Ganon kasi ang mindset ng mga Duterte, balahura, vlogger. Sinasabi ko to lagi na ito pong mga alipuris po ni Digong, alipuris po ito ni Pepe Sara at ng mga Duterte, sila rin po mismo dito ang magpapabagsak ng mga Duterte makabayan. Okay? Well, anyway, shoutout po natin. Nandyan po si Ma'am Alicia Leak, Victor Robin, Rosalie Cartera, and hi to Shemazo LB. Saka, any comments makabayan? Any comments, suggestion, reaction sa ating mga topics ngayong araw? Please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo, at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka, at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay, at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan, tayo na magtulong-tulong.